Mainit na balita. Si Nene Bacale na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa 1st District, tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Buong po sa linabas na certified list of candidates ng Commission on Election, ito po may hawak tayo Kasali po si Nene Bacale, sinama po ng COMELEC. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Kaya Beautiful Life Canada, maging alert sa eleksyon, baka madaya lahat ng lineup ni PRD. Hindi po malayo yon. Speaking of, ngayon lang po ay binigyan ako ng kopya. Diyan po mga kababayan sa 1st Legislative District ng Leyte. Nakausap ko po yung abogado ng ating kaibigan, si Nene Bacale, yung kandidatong independent at may isog din bilang kongresista. Tinanggal po siya, hindi po siya sinama doon sa sample ballot na ipinakita ng Commission on Election. Kanina lang ho niya nalaman ito kahapon. Si Nene Bacale na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa 1st District, tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Bagamat, doon po sa linabas na certified list of candidates ng Commission on Election, ito po may hawak tayo Kasali po si Nene Bacale, sinama po ng COMELEC yung kanyang pangalan dito sa certified list of candidates. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale Nene diyan sa balota sapagkat karapatan po hindi na ni Nene yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ang COMELEC at yan ang ating dapat bantayan.
Kay Rojas Elin, yes, 55. Ito po, number 55. Salamat po. At kay Diamond, Lea, Catalina, Pucha, Garcia, at Tambaloslos. Tama ho, masamang tandem yung Tambaloslos at yung Comelec. Dapat po kayo mag-ingay dyan sa 1st Legislative District ng Leyte. Ayaw ng may kalaban ng taong ito, kaya tinanggal nila si Bacale Nene. Ganito na po kasama, ganito na po kababoy at patuloy na paglapastangan sa ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang isang kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy. Ito po yung kopya, may receiving copy pa nung Nene Bacale. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat. Bigla na lang po siyang tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bacale. Kailangan malaman po ito, hindi lamang ng mga taga-Leyte, hindi lamang ng mga taga-Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas. And again, I would like to remind the 1.8 million government employees, you have to demand for transparency. It is time to demand for accountability. As the Bongbong Marcos administration, nasaan yung 2.3 billion pesos hard-earned money mandatory contribution ninyo? Bakit linagyak ng GSIS sa 3 listed company na lugi, na hindi nagbibigay ng dividendo, na walang viable economic and profitable activity? Ito po ay more than plunder. 2.3 billion na po ito eh. Very systematic yung pagkuha ng pera ninyo. Kayo lugi. Sila sigurado kumita yan. Yung kumpanyang pinasukan ng pera, kumita din po yan. 2.3 billion pesos yun eh. So ito ho yung ating mga dapat pinag-uusapan, formal na aplikante bilang senador ngayon 2025. Bukod po sa pista ng itim na Nazareno, ngayon po ay holiday sa lungsod ng Maynila, nais po rin nating pag-usapan yung PDIC 117 billion. Hindi po gaano natatouch ito o napapag-usapan. Pag-usapan po natin ngayong araw sapagkat mahalagang nalalaman ninyo na bukod doon sa 60 billion pesos na kinuha mula sa PhilHealth last year at bukod sa 25 billion ng DBP at 50 billion ng Land Bank, kinuhaan din po ang PDIC. Pera rin ninyo ito 117 billion pesos. Sobra-sobra din daw po ang pera ng PDIC. Marapat lang na maging sobra-sobra ang pera ng PDIC dahil sila po ang ating siguro kung sakasakali, subalit wag naman, ay magkaroon ng instability sa ating financial or banking industry. Halimbawa, nagkaroon ng bank run or worse, magkaroon po ng bangkaroting bangko, sasaklolo po yung PDIC. Yung PDIC, meron pong garansya ang bawat depositor na meron kayong insurance na hindi lalagpas sa 500,000 pesos. Kung magkano man po ang pera ninyo, kung higit sa 500, ang maximum insured deposit lamang po ninyo ay 500,000 pesos. Yan po yung garansya na ibinibigay ng PDIC. Subalit, last year ho, kinuhaan ng gobyerno ang pondo ng 117 billion ng PDIC. Saan po nila dinala ito? Sinakripisyo po yung liquidity ng PDIC. Sapat pa rin naman, di umano, yung pera ng PDIC. Subalit, hindi naman yung kung sapat o hindi sasapat. Ang punto po rito, kinuha yung 117 billion pesos for what? To fund the unprogrammed appropriation. Yun po yung mga items na hindi prioridad. Yung hindi po naman kinakailangan, at ito'y pawang luho, pawang kapritsyo, mga pork barrel ng ating mga mambabata. So inuna na naman yung issue ng pork barrel. Inuna na naman yung kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Kinuha po yung 117 billion pesos ng PDIC. Huwag po natin palagpasin ang usaping ito. The transfer indeed may be legal because apparently meron daw pong legal opinion ang OGCC. Subalit, hindi po naman legal lang yung usapan.
tama ba na kunin ng gobyerno ni Bongbong Marcos yung 117 billion pesos fund ng PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation, at ilipat sa hindi naman developmental funding or project, kung hindi para sa kapritsyo, luho ng mga mambabatas, yung kanilang pork barrel na naman. Kaya po tayo naghihirap Kaya hindi masawata ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang inflation dahil yung kanilang isinusulong na mga programa ay hindi ho panlaban sa inflation. Ito po ay patuloy sa pagpapalaganap ng korupsyon sa national government, partikular na sa mga pondo at distrito ng mga mambabatas. Kinakailangan po nilang kuhaan ng 117 billion pesos ang PDIC. Kinuhaan po nila ng 75 billion pesos combined yung dalawang pangunahing banking institution natin, yung DBP at Land Bank. At kinuhaan din po nila ng 60 billion pesos ang PhilHealth. I-connect ko lang ho ito You do the math kung gaano nakalalaki ang kinukuha nila. Yung 1.8 million na puwersa ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, ito po'y para sa inyo. Mahalaga na pakinggan nyo ito. Yung 1.8, attention, the 1.8 million strong government workers, government employees. Meron pong findings ang COA, inuutusan ang GSIS. Yan yung pensyon ng mga nagtatrabaho at nagpakatanda na at nagpakadalubhasa na sa gobyerno para sa public service. Yung po inyong 2.3 billion pesos sa GSIS. Sabi po ng COA, kinakailangan gumawa ng paraan ang kasalukuyang management ng GSIS na maibalik yung 2.3 billion pera ninyo. Yung mga manggagawa o sa gobyerno makinig kayong maigi. Yung 1.8 million na puwersa ng mga manggagawa sa gobyerno, inaatasan ng COA na ibalik ng GSIS management from the chairman to the president to the GM and to the board. Ibalik po yung 2.3 billion pera ninyo na kinuha po ng GSIS at ilinagak sa 3 listed companies. Walang problema kung tama sana yung pagkaka-invest ng pera. Investment, pinalabas, investment. Pero si mismo ang COA. Hindi po ako nagsabi, ibinabalita ko sa inyo, kailangan alam nyo to, pera nyo ito, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yung 2.3 billion, ininvest po ng GSIS sa 3 listed company. Ang problema, nung nag-check na po at nag-due diligence at nagtrabaho na yung COA, yung kumpanyang pinasukan ng 2.3 billion pesos ninyo, wala pong proven profitability from 2019 to 2022. Ibig sabihin, bago ininvest yung pera ninyo, yung 2.3 billion pera na manggagawa sa gobyerno yung pera nyo to sa GSIS, bago naglagak ng pera ang GSIS, merong 3 taon on record na walang proven profitability. Sa Tagalog pa, hindi kumikita yung pera kung saan pinasok ng GSIS, yung pera ninyo, yung hard-earned money ninyo. At bukod dyan, bukod sa hindi kumikita, sinabi rin ng COA sa GSIS ngayon, pera nyo ito yung 1.8 milyong manggagawa sa gobyerno. Pera nyo ito, makialam kayo, kailangan nalalaman nyo ito. Yung pera ninyo na 2.3 billion pesos, pinasok ng GSIS sa 3 listed companies as an investment. Ang problema, sinabi ng COA, sa loob ng 3 taon, from 2019 to 2022, walang proven profitability yung 3 kumpanya kung saan nagpasok ng pera si GSIS. At bukod pa dyan, bukod sa hindi kumikita, napatunayan din na walang dibidendong ibinigay. Hindi nagbahagi ng dibidendo yung 3 kumpanya kung saan pinasok yung 2.3 billion ninyo. At kung titingnan ngayon, ang presyo per share of stock ng 3 kumpanyang yan, bagsak ang halaga. Anong ibig sabihin? Lugi po. Yung 2.3 billion pesos ninyo, lugi. Malaking lugi. Lugi kayo. Pero yung 3 kumpanyang pinasukan, kita yun. Bakit? Nagpasok ko kayo Pinasok yung pinaghirapan ninyo ng kung ilang taon sa gobyerno. Bilang inyong siguro or pension. Lugi po kayo, kumita.
yung tatlong kumpanyang pinasukan ng aggregate amount of 2.3 billion pesos. Kayo, wala ho yung pera nyo. Matutulog doon at magkakaroon lang uli kayo ng pera pabalik kapag kumita na yung tatlong kumpanyang yan. Tanong, kikita ba? Mali ho talaga yung board ng GSIS because before you make any investment, you have to make sure that the company where you're going to put your money, merong proven profitability. At titingnan mo yung track record. 3 years before ka magpasok ng pera, nag-i-issue ba ito ng dividendo? Namamahagi ba ito ng kita? Nagbibigay ba ito ng tubo? Wala rin po. At ang nagsabi nito ay ang COA. Therefore, you, the 1.8 million Filipinos working in government, nasunog po ng GSIS yung 2.3 billion pesos ninyo na binabawa sa inyong monthly sahod at mandatory contribution nyo sa GSIS. Ito yung mga malaking kalokohang nagaganap at magpapatuloy sa ilalim ng Marcos administration kung hindi kayo mag-ingay. Pagka kayo patuloy na papayag, magkakaproblema kayo. Tingnan ho ninyo, PDIC, 117 billion na kinuha. Ang GSIS, 2.3 billion pesos, pera na manggagawa, private money yan, kinuha na rin. Ang PhilHealth, 60 billion. Ang DBP at Land Bank, 25 billion at 50 billion. Saan linagay? Sa Maharlika Investment Fund. 2 taon na pong nakalagak dito, yung 25 at 50 billion ng DBP at Land Bank. Wala pong pagkilos. Lugi na rin ho. Nalugi na rin po yun dahil yung inflationary effect nung pera ninyo, wala po, hindi po kikita yung 25 at 50 billion. Therefore, malinaw dito that mismanage ang ating gobyerno. Hindi lamang yung PhilHealth, hindi lamang yung GSIS, yung mismo pong gobyerno mismanage at sige tayo ng utang. Palaki po ng palaki yung ginagawa nilang panukalang budget every year. Nag-budget call na po yung DBM. Wala tayong magagawa ron, trabaho po ng DBM yun.